Nagre-research ng mga bagong sakit ang lolo para pangdahilan sa school ni Kagumi. Kaya nagalit siya nang pumasok ang apo dahil nagpakahirap siyang mag-research ng sakit. Ngunit nakalimutan ni Kagumi ang mga libro, mabuti ay dinala daw ito ng kapatid niyang si Sota. Nagpasalamat din siya sa notes ni Eric pero si Sota din daw ang nakiusap sa kanya na magsulat nito. Kaya napagtanto ni Kagumi na kung sa feudal era ay sila Inuyasha ang tumutulong sa kanya, sa modern world naman ay si Sota. Sinabi ng insekto kay Narako na natalo ni Inuyasha ang napakaraming demon. Kaya nagpa siya ito na ipadala ang bago niyang puppet na si Kohaku. Di na mapalabas ni Inuyasha ang ultimate power ng Tessaiga at ang tinukso ni Shippo ay tinutok ito sa kanya kaya natakot. Dahil nag-uusap pa sila Miruko at Inuyasha ay nagpas siyang maligo ang mga dalaga habang busy pa ang manyak na monk. Nakita ni Kagumi ang peklat nito na ang kapatid daw nitong si Kohaku ang may gawa. Habang nag-uusap ang dalawa ay nambato si Sango dahil naramdaman niyang may naninilip pero isa lang itong unggoy. Pero dumating sila Inuyasha kaya parehong binukulan ngunit di nagsisi si Miruko sa nakita. Kinabukasan ay nakita nila ang isang lalaking duguan. Kaya pinuntahan nila ang bayan nito at nakitang pinagpapatay ang lahat ng mga tao. Nagbato si Sango at sumabog ang isang bahay dahil sa trap. Kaya nagbabala siyang maraming mga trap ang lugar. Subalit kumilos pa rin ang bida at hiniwa ang isang bahay kaya bigla siyang inatake ng isang slayer. At di naman makapaniwala si Sango sa nakita. Nakatapak ng trap si Inuyasha at sumabog. Si Kirara ay lumipad ngunit pumasok sa barrier si Kohaku na sinundan nila Sango pero di makapasok si Inuyasha. Dahil dito ay nag-alala sila dahil si Sango lang ang pinapasok sa barrier. Nakita ni Sango na si Narako nga ang may kagagawan nito na ginamit din sa kapatid ang banal na hiyas. Saka pinag-utos ng demon na dalhin nito sa kanya ang espada kapalit ng kapatid pero di pumayag si Sango kaya inatake ni Kohaku. Tapos naglabas ito ng poison gas at tuluyan silang umalis. Nakalabas naman ng ligtas sila Sango. Saka nakiusap siya sa monk na magsagawa ng ritual na nagbibigay galang sa mga namatay sa village. Natanggal nila ang mga trap dahil sa pang-amoy ni Kirara. Naiintindihan ni Miruko ang pinagdadaanan ni Sango dahil di nito kayang patayin ang sariling kapatid. Ngunit si Inuyasha daw ang gagawa nito kaya nainis si Sango. Dagdag pa ng bida na di siya maglalaro sa mga palad ni Narako. Pagsapit ng gabi ay sumagi sa isip ni Sango na kunin ang Tessaiga kapalit ng kanyang kapatid. Pero naisip na niloloko lang siya ni Narako. Di rin daw nais patayin ni Inuyasha ang kapatid nito. Giit ni Sango na hindi niya ito kapatid dahil di nito magagawa na pumatay ng mga tao. Biglang sinabi ni Miruko na napapaligiran sila. Dahil dumating pala si Kohaku kasama ang napakaraming mga demon. Pinigilan ni Shippo ang monk na gamitin ang wind tunnel. At sinabi ng bida na siya na ang bahala. Sumugod ang mga demon na pinagpapatay naman ng ating bida. Subalit nahuli ang kanyang espada at sinugod siya ni Kohaku. Ngunit binalibag niya ito gamit rin ng kadena at nang tutuluyan ay pinigilan siya ni Kagumi kaya binugbog na lang ito. Subalit sinabi nitong nararapat din siyang mamatay dahil sa mga pinatay kaya sinaktan niya ang sarili at sinubukan na kunin ang banal na hiyas. Alam ni Sango na pag natanggal ang hiyas ay mamamatay ito. Ngunit pinuntiryan ni Sango ang Tessaiga upang matigilan ng kapatid sa ginagawa. Saka tumakas na si Kohaku kasama ng mga demon at maging si Sango ay lumipad na dala ang espada. Sinubukan nilang sundan ito gamit ang pang-amoy ng bida. Sila Sango ay nakarating sa kastilyo at sa utos ni Narako ay inihagis niya ang boomerang. Saka nais ni Sango na ibalik nito sa sarili ang kapatid ngunit sinabi ni Narako na pag tinanggal niya ang hiyas ay mamamatay ito. Kaya inihagis ang Tessaiga na ninakaw subalit nagawa niya pa ring mahiwas si Narako. Kaya nakilala niyang ito ang young lord ng kastilyo. Subalit sa muli niyang pag-atake ay naputol ang sandata at nahiwa nito. Kinagat ni Kirara ang kalaban ngunit naglabas ng poison gas kaya labis na nasaktan ang alaga. At ang buhok na nasa kamay ng dalaga ay naging poison gas rin. Nais ni Narako na maging tauhan si Sango kasama ng kapatid pero ayaw ng dalaga. Subalit dumating si Kohaku upang patayin siya. Pagdating ay narinig nila Kagumi ang sigaw ni Sango na sinasaktan ni Kohaku. Nahulog naman ang boomerang tapos inuutusan pa siya ni Narako na patayin ang kapatid upang mas lumakas ang hiyas na taglay nito. Ngunit di ito ginawa ng dalaga at bumagsak na lang. Pagpasok nila ay nakita ang kaawa-awang sinapit ng magkapatid. Napagtanto nila Miruko at Kagumi na nangyari rin kina Inuyasha at Kikyo ang ginawa ni Narako sa magkapatid. Dahil kung pinatay ni Sango si Kohaku ay mas lalakas ang kapangyarihan ng hiyas na nasa likod nito. Pinaligiran sila ng poison gas kaya ibinigay ni Sango ang mask sa kapatid. Naramdaman ni Kagumi ang banal na hiyas kaya nagawa niyang tamaan ng enchanted arrow si Narako na napansing napawalang bisa ng dalaga ang kanyang poison gas. Muling umatake ang dalaga at tinamaan ito sa puso. Kaya nawasak ang katawan at naglabas ng mas maraming poison gas saka nakitang lumulutang si Kohaku at naglalaho ang buong kastilyo. Pagkatapos ay tuluyang naglaho ang kastilyo at alam nilang nakatakas si Narako. Kahit sugatan ay nais na daw umalis ni Sango dahil baka traidorin niya lang ulit sila dahil sa kapatid. Ngunit nais pa rin ng mga kaibigan na manatili siya sa grupo. Kaya napaiyak na lang ito at humingi ng tawad. Nanghihina pa rin si Kirara dahil sa lason. Sinabi ni Mayoga
na merong herb para dito pero may nagbabantay na demon. Nais ng mga kasama na kunin ang herb dahil malaki ang pakinabang ni Kirara hindi tulad ni Mayoga. Nainis naman si Mayoga dahil tinutukso siyang walang kwenta. Nagpapahinga pa rin si Sango na binabantayan ni Miroko. Pero nandoon din si Shippo para bantayan ang manyak na monk. Naiinip na ang bida dahil sa bagal ng bike kaya nakatulog ito. Kaya pinilit ni Kagome na maging tahimik ngunit dahil sa lubak ay nahulog ang bida. Hinahabol ng demon ang isang dalaga hanggang sa makain ito. Tinanong ni Kagome kung nais siyang kasama ni Inuyasha. Kaya tinanong ng bida kung isa itong trick question na ikinainis ng dalaga. Nakita nila ang bangkay ng babaeng pinatay ng demon na si Jin Enji. Nagtanong ang bida ngunit natakot ang mga ito dahil isa rin siyang demon. Kaya ipinangako ni Kagome na tatapusin ni Inuyasha ang demon upang makakuha ng herb. Nakita nilang napakalaki ni Jin Enji kaya akala ng mga tao ay matatakot si Inuyasha pero hinamon pa ito ng bida ngunit nagtaka siyang di ito amoy dugo ng tao. Pinagbabato si Jin Enji kaya umiyak ito at umuwi. Saka dumating ang nagagalit na matanda upang ipagtanggol ang anak na si Jin Enji. Sa nakaraan ay natapilok daw siya at nakilala ang naging ama ni Jin Enji kaya isa rin itong half-demon. Binigyan sila ni Jin Enji ng herb para sa lason. Paalis na sana sila ngunit nais ni Kagome na tulungan si Jin Enji. Naghanda ang mga tao ng mga sandata. Nadaanan ito ng dalawa kaya sinabi ng bida na inosente si Jin Enji at hahanapin niya ang tunay na pumapatay. Nagpasya naman si Kagome na magbalik upang di-atakihin ng mga tao si Jin Enji. Mabilis na hinanap ng bida ang may kagagawa ng mga pagpatay. Samantala tumulong muna si Kagome sa mag-ina at napansin niyang napakaraming peklat ni Jin Enji mula sa mga tao. Kaya natuwa ang mag-ina dahil mas natakot pa si Kagome sa uod kaysa kay Jin Enji. Samantala ang bida ay nahanap ang sikretong lagusan kung saan nakita ang napakaraming buto ng tao at nakita ang mga napisang itlog kaya naisip niyang nanganganib si Kagome. Patungo na ang mga tao para patayin si Jin Enji. Samantala masaya ang half-demon na kasama si Kagome subalit dumating ang mga tao para patayin siya. Pinagbabato din ng mga ito ang matanda kaya pinagtanggol ni Kagome dahil wala silang kasalanan. Ngunit sinunog ng mga ito ang bahay habang nasa loob si Jin Enji. Natakot sila dahil sa dumating na demon at kinain ng mga anak ang isang lalaki. Kinuha ng dalaga ang mga gamit at tinira niya ang nasaktan na demon ngunit tinamaan siya ng buntot. Ngunit nang kakainin na siya ay sinuntok ito ni Jin Enji kaso nahuli siya nito at nang magising si Kagome ay pinapatakas siya nito. Samantala kinakain na rin ng mga tao na iniligtas naman ng bida. At tutulong sana ang bida pero sinabi ng ina nito na kailangang matutong lumaban ng kanyang anak. Di pinayagan ni Inuyasha na umalis ang mga Makong para makita nila kung paano tapusin ni Jin Enji ang Flesh Eater gamit ang lakas nito. Kaya natakot na kay Jin Enji ang mga matatanda. Subalit binigyan pa sila nito ng mga herb. At kinamusta nito ang ina ng may pag-aalala. Kinabukasan ay nagpasalamat sila at tuluyang umalis. Saka dumating ang mga tao na nais silang tulungan na magtayo ng bagong bahay. Naalala ni Inuyasha nung nakaranas din siya ng diskriminasyon. Subalit gumawa siya ng paraan para magkaroon ng sariling mundo pero tila mag-isa siya dito. Natuwa ang dalaga dahil nakakapag-open up na sa kanya si Inuyasha. Saka napaisip ang bida kung mag-isa pa nga ba siya dahil kasama niya na si Kagome. Tinulungan ni Kikyo na pagalingin ang maraming sundalo. At nakita niya ang isang maliit na demon na agad niyang tinapos. Tapos dumating ang isang butler na nakiusap na puntahan at pagalingin ng priestess si Lord Kagewaki. Sumama naman si Kikyo at sa kastilyo ay naramdaman niya ang masamang enerhiya. At pagsilip ay naramdaman niyang wala itong buhay pero di niya alam na ito ay si Narako. Natuyo ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa lason. Tapos umulan pa ng dugo at katawan ng napakaraming demon. Nakarating kila Inuyasha ang balitang ito dahil marami na rin daw ang nagkakasakit. Naisip ni Sango na sa itaas ng bundok nagmumula ang poison gas. Wala rin daw magagawa si Kikyo, ngunit pinigilan siyang umalis dahil na rin sa utos ni Lord Kagewaki. Samantala balak ni Narako na isakripisyo si Kikyo upang mapalakas ang banal na hiyas. Umakyat sila Inuyasha sa bundok at nakita ang isang lagusan ngunit di na kinaya ni Sango. Kaya ang papasok lang ay sila Inuyasha at Miroko at magbabantay naman si Shippo. Samantala ikinulong si Kikyo kaya ginamit niya ang kapangyarihan upang utusan ang bantay na pakawalan siya. Mas lalong lumalakas ang poison gas at parang hinihila daw nito si Shippo. Maging si Miroko ay nahihirapan dahil sa lason. Pagpasok ay nakita nila ang mga bangkay ng demon na naliligo sa lason. Mula sa mga ito ay lumabas ang dalawang malalakas at malaking demon at nag-away na parang sila King Kong versus Godzilla at naputol ang ulo ni Godzilla. At ang mga bangkay ay napunta sa katawan ng nanalong demon upang maging mas malakas. Nagtaka ang demon dahil akala ay makakalabas na siya pag nanalo. Pero naisip na kailangan niya pang matalo si Inuyasha
Inuyasha na agad na sumugod upang makipaglaban. Nais sanang tumulong ni Sango pero wala siyang magawa. Saka dumating si Kikyo at pumasok ito sa kuweba at sinundan naman ito ni Kagumi. Nahiwa ito ni Inuyasha ngunit gumaling lang ang halimaw. Giit ng monk na wag itong kalabanin ni Inuyasha dahil ginagawa lang siyang kasangkapan sa isang ritual. Ngunit inatake siya ng apoy na sinalag ng Tesaiga kaya natalo niya ito. Nang dumating si Kikyo ay binuhay nito muli ang halimaw gamit ang mga nakolektang kaluluwa dahil alam nitong pag si Inuyasha ang nanalo ay magagamit ni Narako ang katawan ng bida dahil sa ritual. Dahil na-distract ay tinamaan ng bida. Nahulog ni Kagumi ang banal na hiyas mabuti ay napansin ni Kirara. Kaya naramdaman din ng dalaga na meron pang banal na hiyas sa pupuntahan. Sinabi ng monk na kailangan nilang pigilan si Inuyasha kung hindi ay magiging parte ito ng ritual. Nais ng demon na kunin si Kikyo ngunit iniligtas ng bida, subalit tumubo ang kamay at tinamaan siya nito. Nalungkot si Kagumi dahil patay na patay pa rin siya kay Kikyo. Saka nagpatuloy sa labanan ng bida at naisip ni Kagumi na kunin si Kikyo para makapag-focus si Inuyasha ngunit bumangon si Kikyo. Pinipigilan ni Miroko si Inuyasha dahil pag napatay niya ang demon ay siya ang magiging bagong katawan ni Narako. Kaya pinigilan siya ng palaso ni Kikyo at natapos nito ang ritual. Dahilan para higupin ang katawan ng demon patungo kay Narako. Nakita nilang nawala ng malay si Kikyo at ang katawan ng demon ay tuluyan ng hinigop ng kalaban. Dahilan para makuha nito ang bagong napakalakas na katawan. Nagpasalamat din si Narako dahil natulungan din siya ni Kikyo. Umatake si Inuyasha para iligtas si Kikyo subalit wala na siyang magawa sa bago nitong katawan kaya nakatakas ito. Dinala nito si Kikyo pero nagtataka siya kung ba't di siya napigilan ng spell na ginamit nito subalit sinadya pala ito ng priestess. Di makapasok ang mga alagad ni Kikyo dahil sa barrier na nilagay ni Narako. Nilabas nito ang piraso ng banal na hiyas at tinukso si Kikyo dahil noon ay inalay pala ni Kikyo ang buhay para maglaho ang hiyas subalit nagbalik lang ito. Pinapasok niya ang isa para makakuha ng isang soul saka ito nilagyan ng banal na hiyas upang makontrol niya si Kikyo. Nais ni Inuyasha na sumugod mag-isa kaya nagalit ang kasama dahil lahat sila ay nagnanais na patayin si Narako. Saka nakita nila ang mga alagad ni Kikyo kaya nalaman na malapit lang ito. Nagtaka si Sango kung ba't di nakasakay kay Inuyasha si Kagumi. Nagseselo si Kagumi kay Kikyo at di niya namalayang nagbablush na pala siya. Inatake ni Sango ang isa pero isa pala itong insekto dahil pinasunod lang sila sa isang trap. Dahil dito ay napunta sa isang ilusyon si Inuyasha sa nakalipas na 50 years kung saan tinira siya ni Kikyo. Ang monk naman ay napunta sa isang lugar kung saan biglang di niya makontrol ang kanyang wind tunnel kaya hinihigop na siya nito. Nakasakay si Shippo ngunit biglang naglaho si Kirara. Saka nakita niya ang mga kasama ngunit iniwan ng mga ito ang kanilang mga damit. Si Sango ay napunta sa ilog ng dugo at nagpula din ng langit saka nakita ang bangkay ng mga kaibigan saka siya inatake ng kapatid. Dala naman ni Narako si Kikyo upang utusan ito. Samantala tuluyan ng nabihag si Sango. Si Kagumi lang ang di nabiktima ng ilusyon kaya nakita niya ang mga ugat. Ngunit bigla siyang pinatay ni Kikyo pero isa lang itong puppet. Natuwa ang dalaga nang makita si Kikyo ngunit inatake siya nito. At mula sa palaso ay nagkaroon ng isang bangin kaya kumapit siya sa ugat. Tapos kinuha siya ng mga alagad nito at kinuha ang banal na hiyas saka siya hinayaang mabihag ng mga ugat. Samantala sa ilusyon ay niyakap ni Inuyasha si Kikyo at ipinangakong di na ito mag-iisa. Subalit nakita niya si Kagumi kaya tinanong kung nasaan ito at naging mga ugat si Kikyo kaya hiniwan ng Tesaiga at nakaligtas siya sa mga ugat tapos nakita si Miroko na nabihag na rin kaya iniligtas niya ito sa mga ugat at naramdaman na sobrang natatakot kaya sinampal niya ito para matauhan. Agad na hinanap ng bida si Kagumi hanggang sa makita niya itong natutulog at dinala niya sa itaas kung saan nakita si Kikyo na hawak ang banal na hiyas. Tinanong ng bida kung pilit ba itong kinuha ni Kikyo kay Kagumi. Ngunit tinukso pa siya ng dating kasintahan dahil alam niyang di siya kayang patayin ni Inuyasha saka ito umalis. Saka dumating ang monk na dala sila Sango at Shippo. Nagbalik si Kikyo kay Narako at minaliit niya ang mga spell nito. Saka ibinigay ang banal na hiyas kay Narako upang maging tagapagbantay nito. Alam din daw ni Kikyo na isang half-demon si Narako at gagamitin niya ito upang maging full demon. Nagtaka si Narako dahil siya ang pumatay noon kay Kikyo. Subalit mas nagustuhan na pala ni Kikyo ang bago niyang katawan na mas malakas. Nagbalik na naman ang peklat ng katawan ni Onigumo na kahit ilang beses siyang magpalit ng katawan ay bumabalik. Samantala plano pala ni Kikyo na ipahanap kay Narako ang lahat ng banal na hiyas bago niya ito ipadala sa impyerno. Tinanong ng Master Crafter ang kalagayan ng ginawa niyang Tesaiga. Giit ni Mayoga na nagamit ng bida ang kapangyarihan ng espada kaya nais daw itong subukan ni Totosai. Merong lava sa paligid kaya tumakbo si Joken
at hinanap si Totosai tungkol sa pinapagawa niyang espada. Pero may mensahe na umalis ito kaya lagot siya sa master dahil inaasahan nito ang espada kaya humingi siya ng tawad. Subalit di siya sinaktan ng master kaya nanibago siya. Iniisip pa rin ni Kagome ang banal na hiyas. Nang biglang kumidlat dahil dumating si Totosai na hinamon ng bida at pinalo nito ang Tesaiga kaya nalaman ng matanda na di na maganda ang kalagayan ng espada. Muling umatake ang bida ngunit sinalag lang nito ng leather. Saka sinabi ni Mayoga na ito ang gumawa ng Tesaiga. Nais daw ng matanda na wasakin na lang ang Tesaiga pero di pumayag si Inuyasha. Giit ni Mayoga na dapat siyang makinig upang magamit ang potensyal ng Tesaiga. Subalit nais pala nitong gamitin ng bida upang protektahan siya kay Sesshomaru. Nang dumating si Sesshomaru ay sinabi naman ng matanda na talunin muna nito si Inuyasha upang gawan siya ng espada. Kaya nainis si Kagome sa balimbing na matanda. Agad na sumugod si Sesshomaru ngunit umatake na rin si Inuyasha. Kaya naiinis si Kagome dahil gumawa lang ng gulo ang matanda. Si Mayoga ay na kay Miroko na kung saan siya mas ligtas. Wasak-wasak na ang paligid dahil sa labanan ng dalawa at sa pagsugod ni Sesshomaru ay gumamit siya ng lason at napatalsik ang bida. Di makatama ang bida tapos nahuli pa ang kanyang kamay saka tinanong ni Sesshomaru kung gagawa na ba siya ng espada subalit inatake siya ng matanda pero si Inuyasha ang tinamaan kaya binetukan ito. Giit ni Totosai na ginawa niya na ng espada si Sesshomaru pero di niya ito ginagamit. Ngunit nagalit lang si Sesshomaru kaya umatake si Totosai at nagkaroon ng apoy ang buong paligid tapos nakatakas na sila Inuyasha sakay ng mga alaga. Akala daw ng matanda ay malakas si Inuyasha kaya binetukan siya. Tinanong nila ang Tenseiga ni Sesshomaru kaya sinabi ng matanda na ang kakayahan nito ay pagpapagaling kaya pala ayaw ito ni Sesshomaru. Tapos kinain nito ang pagkain dapat nilang lahat kaya tinusok ng monk. Tinanong din ni Joken ang tungkol sa espada ng master. Kaya naman hiniwa siya gamit ito. Subalit di siya namatay dahil di nakakapatay ang Tenseiga. Nang lumabas ang isang water dragon kaya ginamit niya na lang ang letigo at kuko upang matalo ito. Saka kinuha niya ang kamay upang pangontra sa Tesaiga. Aalis na daw ang matanda dahil di siya maprotektahan ni Inuyasha. Ngunit kukunin pa nito ang Tesaiga kaya binukulan na naman siya saka ito umalis. Subalit nagbalik ang matanda saka tumalsik ito dahil nahanap sila ni Sesshomaru na sumugod at ginamit ang bagong kamay nito sa Tesaiga. Tinamaan nito ng laso ng bida. Nais daw makita ni Sesshomaru ang wind scar ng Tesaiga. At namangha naman si Totosai dahil alam ni Sesshomaru ang sikreto upang ma-master ang Tesaiga. Napapaatras ang bida sa patuloy na pag-atake ng kuya hanggang sa mapatalsik. Alam ng bida na balak ng kalaban na wasakin ang Tesaiga. Kaya sa muli nilang pagtutuos ay pinili niyang saluhin ang suntok para protektahan ng espada ngunit napatalsik siya nito. Gumawa ang kalaban ng mayasma at saka siya inatake at dahil nalaman ng bida ay pinigilan niya ang plano ng kapatid gamit ang kakayahan ng espada. Ngunit iniligtas naman ng Tenseiga ang buhay nito. Di tinamaan ng mga kaibigan at nalaman na rin ng bida ang wind scar. Inayos ng matanda ang espada at binati ang bida sa nagawa. Pero alam daw ni Totosai na pinrotektahan ng Tenseiga si Sesshomaru. At naramdaman din daw ng bida na totoo ang sinasabi ng matanda. Lumapit ang isang bata sa nagpapahingang Sesshomaru. Binigyan din siya nito ng pagkain pero sinabing di siya kumakain nito. Kaya nagnakaw ng isda ang bata kaso nahuli siya ng mga tao at sinaktan ng mga ito. Kinabukasan ay sinusubukan niya pa rin makipagkaibigan kay Sesshomaru na nagtanong sa kanyang mga sugat na ikinatuwa ng bata. Pag-uwi ng bata ay nakitang umiinom ang isang lalaki. Ngunit nandyan na ang mga lobo kaya nilapa ang mga kasama at maging siya ay nahuli ng mga ito sa tubig. Saka hiningi sa kanya ng lalaki ang banal na hiyas na agad niyang binigay pero pinatay din siya nito. At ang mga lobo ay nagpatuloy sa pagkain sa mga tao. Naramdaman ni Kagome ang presensya ng banal na hiyas. Samantala tumatakbo ang bata at nadapa pa ito kaya nahabol siya ng mga lobo. Hinahanap naman ni Joken ang master niya. Nang tinamaan siya ng bato dahil dumating ang master. Naamoy nito ang dugo at nakita nilang ito ang batang babae. Nakikita ni Sesshomaru na pinapahirapan ito ng mga demon kaya ginamit niya ang espada para iligtas ang batang mabait sa kanya at di naman makapaniwala si Joken. Nakita nila Inuyasha ang mga pinatay ng mga lobo at pinaligiran pa sila ng mga ito, ngunit nang mapatay ng bida ang marami ay natakot ang ibang lobo saka umalulong. Naramdaman ni Kagome na papalapit ang banal na hiyas saka dumating ang lalaking wolf. Naramdaman ni Kagome na nasa mga kamay at paa nito ang banal na hiyas. Di raw nito gusto ang amoy ni Inuyasha kaya inatake siya ng bida ngunit tumalon at nagawa siyang tamaan sa mukha. Parehong mainitin ang ulo ng dalawa saka nagpakilala itong leader ng Wolf Demon Tribe na si Koga. Matapang itong nakipagtuos sa ating bida at ang mga lobo ay nagbabalak din kaya tinakot ni Kirara ang mga ito. Nakailag ito at nasipa ni Inuyasha at nabutas ni Koga ang isang bahay. Naisip ng bida na pagkakataon nito upang gamitin ang Tesaiga subalit bago magtama ang dalawa ay nalaman ni Koga ang panganib kaya mabilis silang tumakas ng mga alaga. Maghapon silang naglibing ng mga pinatay ng mga wolf. Giit ng monk na pabor siya sa paghahanap ng banal na hiyas pero tutol siyang gamitin ito ni Inuyasha para maging full demon. Kwento ni Shippo nang sinakop daw ng mga wolf demon ang teritoryo nila kaya umalis sila sa gubat. Hinanap ni Sango si
si Kirara na nakita daw ni Kagome na kasama ni Inuyasha. Samantala tinutulungan pala ni Kirara si Inuyasha na ma-master ang paggamit ng Tessaiga. At nang matapos ang training ay may napansin si Kirara dahil nanunood pala ang mga lobo. Kinabukasan ay nag-report kay Koga ang mga lobo. Saka nagplano siyang kunin si Kagome dahil nararamdaman nito ang banal na hiyas. Sinusundan ni Inuyasha ang amoy ng mga lobo at nang binatikos ni Shippo ay narinig niya ito kahit malayo. Nagpatrol sila Sango sa paligid kasama si Kirara. At pagbalik sa mga kaibigan ay sumugod ang maraming lobo na inatake si Inuyasha patungo sa bangin. Binanata nila Sango at Miroko ang ibang mga lobo nang biglang dumating si Koga at kinuha nito si Kagome saka tumalon sila sa bangin at matapang itong kumapit sa mga bato at umakyat sa kabilang lupain. Subalit dumating ang mga demonyong ibon na nais patayin si Koga kaya nagpatulong kay Kagome kung sino ang merong banal na hiyas. Pero walang nakita ang dalaga kaya tumakas na lang sila. Nagbalik si Koga sa base kaya nakita ni Kagome ang maraming kasamahan sa tribo. Tinulungan ni Miroko si Inuyasha. Saka nagbalik sila Sango na di naabutan sila Kagome dahil may nangialam na demon bird at napakarami daw ng mga ito. Dahil sa mga kabute ay nalaman nilang nakidnap din si Shippo kaya sinundan nila kung saan ang direksyon ng mga ito. Dinala ni Koga si Kagome sa pugad at nais siyang kainin ng mga kasama pero sinabi ng leader na papatayin niya ang gagalaw dito. Si Shippo ay nakasabit pala sa buntot ni Koga kaya ipinakain ito. Ngunit sinabi ng dalaga na di siya tutulong sa tribo kaya ibinigay si Shippo sa kanya. Dumating ang dalawang nakaligtas mula sa pag-atake ng mga demon bird. Inamin ni Koga na inuubos sila ng mga demon bird dahil ang isa dito ay may taglay na banal na hiyas kaya kailangan nila si Kagome para malaman kung nasaan ito. At nakita ni Shippo na napagkamala ng mga wolf na pagkain ng mga mushroom niya kaya wala nang masundan na direksyon sila Inuyasha nang maamoy niya ang napakaraming demon bird na paparating kaya kaagad niyang tinapos ang isa nito. Samantala nagpanggap si Shippo na si Koga para makatakas. Pero nalaman din ng mga ito dahil sa kanyang buntot kaya kumuha ng sibat ang dalaga at tumakas sila. Subalit isang bangin ang nasa labas ng base kaya inihagis na lang ni Kagome si Shippo at pinigilan ng kadena ng wolf para makatakas ito. Kakainin na sana si Kagome pero nahulugan ito ng baboy na nahuli ni Koga. Nang makitang nakatakas ang kasama ni Kagome ay nagpa siya itong gawin siyang asawa. Ngunit sinampal siya ng dalaga na ikinatakot ng lahat ng tauhan. Giit ni Kagome na nagde-date na sila ni Inuyasha. Kaya nagpa siya si Koga na patayin si Inuyasha para mapasa kanya na si Kagome. Patuloy ang pagkatay nila Inuyasha sa mga dumating na demon bird. Naisip ni Miroko na magpadagit si Inuyasha dahil baka nasa pugad ng mga ito si Kagome kaya agad na nagpadagit ang bida. Nakita ni Shippo si Inuyasha saka sumakay siya kina Kirara at sinabi ni Miroko ang plano. Ngunit sinabi ni Shippo na nasa Demon Wolf si Kagome kaya bumaba na ang bida pero iniwan siya ng mga kasama. Naghanda ang Demon Tribe para patayin ang Demon Bird na may banal na hiyas. Nakita sila ng isang Demon Bird at umakyat si Koga dala si Kagome ngunit nagawa pa rin niyang patayin ang marami sa mga ito at ang mga kasama ay nakipaglaban na rin. Naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas mula sa napakalaking Demon Bird. Ngunit nais din pala ng mga ito na kunin ang banal na hiyas ni Koga. Sinabi ng dalaga na nasa bibig ang banal na hiyas nito ngunit muntik na silang makain. Pinabantay ni Koga si Kagome sa mga bata niya saka kumuha ng sibat at sumugod. Tapos tinawag siyang ate ng mga Demon Wolf dahil jowa daw siya ng kanilang leader ngunit nadagit ang isang kasama. Kaya inatake ni Kagome at nagawa niyang mailigtas ang kasamahan. Subalit dumating pa ang marami na tinapos ni Inuyasha at agad na yamakap ang dalaga. Saka hinigop ni Miroko ang napakaraming Demon Bird. Giit ni Koga na busy siya ngayon pero tiniyak nitong sa kanya na ngayon si Kagome. Kaya pag natapos na daw siya sa Demon Bird ay si Inuyasha ang isusunod niya. Nainis ang bida at pasugod at nang maramdaman ay sinabi ni Kagome kay Koga ang lokasyon ng kalaban kaya nagselos si Inuyasha. Muntik nang tamaan si Koga saka ginamit niya ang sibat ngunit naipit ang kamay. Kaya sinipa ito pero nahulog ang banal na hiyas sa braso. Sinabi ng bida na manood ito sa kanyang gagawin. Kaya kahit may dalawang hiyas na ang ibon ay inatake niya ito ng full power at tuluyang naglaho. Tapos tinulungan din nila si Koga ngunit nagtataka si Inuyasha kung ba't kinakampihan ito ni Kagome. Nais pang lumaban ni Koga pero pinadapa ng dalaga si Inuyasha. Saka sinabi sa mga wolf na dalhin na ng mga ito ang leader nila. At sinabi ni Kagome na di naman ganon kasama ang mga wolf. Kinabukasan ay napatanong ang dalaga kung makakalaban ba nila ang mga demon wolf. Saka kinausap niya ang nagseselos na Inuyasha pero ayaw pang umamin. Nagsorry siya kay Inuyasha ngunit nagseselos pa rin ito kaya sinabi ng dalaga na wala siyang nararamdaman kay Koga. Subalit nagsimulang mag-away ang dalawa at sinigaw-sigawan lang siya ng dalaga saka umalis. At natakot si Inuyasha pero ayaw niyang umamin. Nasa bahay na si Kagome pero mainit pa rin ang ulo kaya napagod
pagsabihan ng lolo. Pagpasok sa school ay nalaman niya sa mga kaklase na sinabi pala ng lolo na meron siyang psychological disorder. Isang batang estudyante ang palaging sama-sama kay Hojo. Pero walang pake si Kagome kaya inisip ng mga kaklase na meron na siyang kasintahan. Naiinis si Shippo dahil ang engot na si Inuyasha lang ang nakakapunta sa mundo ni Kagome. Naramdaman naman ng bida na may nagsasabi sa kanya ng di maganda. Giit ni Kaide na kailangan nila si Kagome ngunit matigas talaga ang ulo ng half-demon. Si Miroko naman ay sinamantala na manghula sa mga kadalagahan sa nayon. Saka sinabi ng monk na wag muna silang magtungo sa balon upang di mahiya si Inuyasha na sunduin si Kagome. Siniguro ng bida na walang nakakakita bago siya pumasok sa balon. Si Kagome naman ay sinasabi kung gaano nakakainis si Inuyasha kaya inisip ng mga kaklase na mapanganib ang jowa ni Kagome. Lihim na nagtungo si Inuyasha sa silid ni Kagome na magulat siya kay Sota. Saka dumating ang ate nito kaya sinabi ni Inuyasha wag sasabihing dumalaw siya at usapan itong lalaki sa lalaki kaya di nga ito sinabi ni Sota. Habang naliligo ay napagtanto ni Kagome na naintindihan na rin niya ang nararamdaman ni Inuyasha. Samantala ang bida ay dinumihan pa ang balon dahil sa taas ng pride na nakita ng mga nagmamasid na kaibigan. Kinabukasan ay niyaya siya ni Hojo na manood ng sine. Ngunit balak na sana niyang magtungo sa feudal era pero napilit siya ng mga kaklase dahil mas mabait daw si Hojo kaysa sa kinikita niyang psycho. Nagdalawang isip si Kagome na pumasok sa balon dahil baka galit pa rin si Inuyasha. Samantala naghihintay pa rin ang bida kaya nainis na si Shippo. Ngunit wala rin ideya si Shippo sa mga babae kaya tanungin na lang daw nila si Kaide pero magkukunwari na hindi sila Inuyasha ang tinutukoy niya kaya nagkasundo ang dalawa. Nagsimulang magkwento si Shippo at ginamit ang husay sa pagdrawing upang may larawan ng mga nangyari dahil matapos iligtas ng aso ang pusa ay ang wolf pa ang kinampihan nito kaya nag-away ang dalawa na nagdulot ng pag-uwi ng pusa sa balon. Giit ng matanda na dapat aminin ng aso ang pagkakamali pero di makapag-react si Inuyasha dahil ayaw pahalata na siya ang nanghihingi ng advice. Ngunit matapos niyang marinig ang advice ay nagtungo na si Inuyasha na walang alam na magkasabuat sila Kaide at Shippo. Nainis si Kagome nang magtanong si Sota tungkol kay Inuyasha kaya sinabi ng kapatid na wala talagang magtatagal sa mga bruha. At nang matutulog ay di maipagkakaila na namimiss niya na si Inuyasha. Dumating ang bida at narinig na napapanaginipan siya ni Kagome ngunit nasabi ang magic word kaya dumapa siya. Tapos tumunog ang alarm kaya di alam ang gagawin at nang magising ay nalaman ni Kagome na nagpunta si Inuyasha. Kinabukasan ay nag-sorry siya dahil di na naman siya makakarating sa date nila ni Hojo. Saka sinabing sa babaeng kasama nito palagi na lang siya makipag-date kaya inisip tuloy ni Hojo na nagseselos lang si Kagome. Nagbalik na si Kagome sa feudal era at di inaasahang humingi ng tawad ang half-demon pero sa alarm clock pala ito nagso-sorry kaya nagagalit na naman si Kagome na pinigilan ng mga kaibigan para magkabati na sila. Pero nagalit sa kanila ang bida dahil pinapanood pala sila ng mga ito. Pinakita ni Shippo ang mga drawing pero nalaman na sila pala ang isinasalaysay nito kaya nahiya si Kagome dahil pinakita na daw ito ni Shippo sa buong village. Natutulog ang isang demon wolf na ginulat ng kasamahan at nahulog ito sa tubig. Nakita nilang dumating ang northern tribe dahil nais pala ng mga ito na makipagsanib puwersa upang kunin ang banal na hiya sa isang kastilyo. Subalit tumanggi si Koga dahil meron pa daw siyang uunahin. At napansin naman ng mga ito na nagpapagaling pa si Koga. Subalit ang ilan sa mga kasama ay nais sumali sa northern tribe. Pero si Koga ay nais munang mapatay si Inuyasha. Naramdaman ng dalaga ang banal na hiya sa bali-balitang giant bear na nanggugulo sa lugar. Subalit mas interesado si Inuyasha na unahin si Koga. Giit ni Shippo na kalaban niya kasi ito kay Kagome kaya tinamaan siya. Dumating ang mga mandar ambong na nais kunin ng mga dalaga. Subalit muntik na sila ng puno na winasak naman agad ni Sango. Saka nakita ang giant bear na may banal na hiyas na inatake ng bida. Subalit dumating ang mga insekto ni Narako at pinutakte ito saka kinuha ang banal na hiyas kaya ito natalo. Samantala sa kastilyo ay isang malakas na babaeng demon ang di pinayagang kunin ang banal na hiyas. Saka dumating ang mga demon wolf na umatake ng mga sibat ngunit pinatalsik lang ng pamaypay ang mga ito. At sabay-sabay din sila nitong tinapos mula sa malayo. Nagbalik naman ang demon wolf na taga northern tribe na nagbigay ng banal na hiyas at humingi ng tulong kay Koga na inilagay ito sa kanang braso. Subalit namatay bigla ang nagdala nito. Winasak ng bida ang gate at nakita ang mga patay na demon wolf. Ngunit gamit ang pamaypay ay pinakilos ito ng babae na pinagtulungan nila pero wala itong katapusan na parang mga zombie. Nang maramdaman na paparating na si Koga ay pinalutang nito ang mga bangkay at pinasugod kay Inuyasha saka pinatalsik ang mga dugo sa kanya. Kaya naman pagdating ni Koga ay inisip niyang si Inuyasha ang pumatay sa mga demon wolf. Nagpaliwanag si Kagome pero di rin ito nakinig. Naisip ni Miroko na na-set up lang pala sila. Subalit wala nang makakaawat kay Koga sa pag-atake na mas lumakas dahil sa banal na hiyas na nagmula pala kay Narako kaya nahihirapan ang bida. Tinamaan niya ang bida sa katawan saka naisip nila Miroko na nandoon din si Narako kaya umatake si Sango sa loob ng kastilyo. Saka nakita nila ang babaeng demon na nagpakilalang si Kagura na naglabas ng laruan na naging isang puppet ni Narako upang tapusin sila. Napaligiran
sila ng mga ugat mula sa puppet ni Narako, at pinagtulungan naman nila Sango at Miroko ang mga ugat nito. Sumugod si Koga kay Inuyasha at umatake kaya nagtaka sila kung ba't napakalakas na nito. Nagpatuloy pa ito sa pagsuntok kaya pag-ilag na lang ang nagagawa ng bida at muntik pa si Kagome na iniligtas ni Kirara. Nilabas ni Inuyasha ang Tessaiga ngunit sa lakas ay napatalsik ito ni Koga at napinsala pa ang braso ng bida. Kaya wala na siyang nagawa nang binugbog siya ng Demon Wolf, na tuluyan pang pinabaon sa lupa ng malakas na suntok hanggang sa mawalan ito ng malay. Natuwa si Kagura sa kanyang ginawa. Saka ginawa muling mga puppet ang mga Demon Wolf kaya nalaman ni Koga na na-frame up lang talaga si Inuyasha. Pinasugod sa kanya ang sariling mga kalahi, ngunit nang aatakihin niya ang babae ay bigla siyang nasaktan sa banal na hiyas. Kaya naman di na siya nakailag sa mga mapanganib na atake ni Kagura. At sinabi ng babae na isang peke ang binigay sa kanyang banal na hiyas kaya malalason na siya nito. Kukunin pa sana ang mga tunay na banal na hiyas niya nang dumating ang palaso ni Kagome na sinalag niya ng mga bangkay saka inatake ang dalaga na nailigtas naman ni Kirara. Si Inuyasha ay pinipilit pa rin na lumaban. Kaya umatake siya ngunit sinalag siya ni Kagura. Subalit di magamit ng bida ang kanang kamay dahil napinsala ito ni Koga. Nagpalabas si Kagura ng mga tornado patungo sa ating bida. Naisip ni Inuyasha na gamitin ang wind scar na nalilikha ng hangin ni Kagura subalit di niya ito makita. Nang umatake si Kagome ay nakukontra nito ang hangin ni Kagura kaya naisip ng bida na magpatama sa palaso ni Kagome. Nagdadalawang isip ang dalaga pero ginawa niya pa rin ito na siyang ginamit ng bida upang mabasag ang hangin ni Kagura sa paligid. Kaya naman sa wakas ay napalabas na ng bida ang hangin ng Tessaiga at sa gitna ng hangin nilang dalawa ay nakita niya ang wind scar, dahilan upang magamit niya na ang full power ng Tessaiga, na dahilan upang mapa-atras si Kagura sa laban at nakita ang peklat na katulad ng nasa likod ni Narako. Samantala natalo na rin ni Sango ang isang puppet at naglalaho na rin ang kastilyo na isa rin palang ilusyon. Pagkatapos nakita nila ang napakatinding lason kay Koga na di mahawakan ni Kagome. Nais na daw mamatay ni Koga dahil naloko siya. Nais naman ni Inuyasha na putulin na lang ang braso nito para makaligtas kaya sinubukan ni Kagome ang Sacred Arrow na mabuti ay umepekto naman sa lason. Saka umalis na ito at ipinangakong papatayin niya si Narako. Nag-aalala pa si Kagome kay Koga samantala nakatulog na si Inuyasha. Saka napaisip sila kung ba't kaamoy ni Kagura si Narako at meron din tatak ng spider sa likod. Nagbalik si Kagura na nagagalit kay Narako dahil di sinabi ang tungkol sa Tessaiga kaya inatake niya ang master pero walang kwenta. Tapos mula sa palad ay pinisil nito ang puso ni Kagura para ipaalala na ginawa lang siya ni Narako mula sa kanyang katawan. Napagtanto ng grupo na merong bagong kapangyarihan si Narako dahil sa bagong katawan nito. Pinag-utos na naman ni Narako na sumugod si Kagura dahil nauna na daw ang ate nitong si Kana na isang maliit na babae na merong salamin. Hinahanap ng matatanda ang isang dalaga dahil tumakas daw ito mula sa kanilang boss. At nang makita ito ay sinugod nila pero napagkamalan pala nila si Sango. Ngunit nagustuhan rin ng boss kaya nais nila itong dakpin. Nang dumating si Inuyasha at binugbog silang lahat pati na ang boss kaya tumakas na ang matatanda. Nagpakita ang babae na hinahanap ng mga ito at nakilala nito si Miroko saka nagpakilala siyang si Kaharu. Namatay ang kanyang magulang sa digmaan kaya naging mahirap ang buhay niya nang maging alipin. Subalit si Miroko lang ang pinakaunang naging mabait sa kanya. Tapos tinanong ni Miroko kung pwede siyang magdala ng mga magiging anak nito kaya pinandirihan siya ng mga kasama. At nang umalis daw ang monk ay nagtiwala si Kaharu na babalikan siya nito. Subalit ang anak ng kanyang master ay binalak siyang manyakin. Kaya pinalo niya daw ito at tumakas kaya siya hinahanap nito kasama ang mga tauhan saka nakiusap na sumama kay Miroko. Alam nilang bawal itong sumama pero di nila basta pwedeng iwan na lang. Samantala pinagmamasdan ni Kane si Kaharu sa kanyang salamin. Kinausap ng monk ang isang headman ng isang village para sa bagong tirahan ni Kaharu. Saka pinaliwanag ng mga kasama na mapanganib na sumama sa kanila. Niyakap naman ito ng monk dahil kailangan talaga nitong maiwan. Nang mapansin ni Inuyasha na parang naiirita si Sango kaya natakot ang bida nang mainis ito. Umiiyak si Kaharu sa sobrang kalungkutan kaya dinamayan ni Inuyasha. Inasikaso din ito ang mga panggatong habang naliligo ang monk. Ngunit nag-aabang sa kanya si Kana na kinuha ang kanyang kaluluwa gamit ang salamin. Sarap na sarap sila sa luto ni Kaharu. Nang mapansin nila Inuyasha at Miroko na napapaligiran sila. Paglabas ay mga tao pala ang mga ito na may nagkokontrol kaya pinipigilan nila ang lakas para di mapatay ang mga ito. Dumating si Kaharu at humingi ng tulong. Nakita nilang wala ng malay pati ang headman ng village saka nagpakita saglit si Kana. At nang inatake ni Sango ay pinigilan ito ng salamin kaya bomanda ito sa kanila. Tapos hinawakan ni Kaharu si Kagome at kinuha ng demon ang kanyang kaluluwa. Hinabol sila Inuyasha ng napakaraming tao upang maging abala. Saka nagpakita si Kagura na nagbabalang wala na si Kagome. Kaya nilabas ang Tessaiga subalit inatake siya
ng mga Windblade ni Kagura. Tumulong na si Kirara at nakita ng monk si Kaharu. Si Shippo naman ay sinubukang tumulong ngunit tumalsik lang siya. At si Kaharu naman ay sasaksakin na si Miroko. Di lubusang makuha ni Kana ang kaluluwa ni Kagome kaya tinutukan pa siya nito ng palaso. Nagawa naman ni Miroko na makaligtas mula sa balak ni Kaharu. At nang dumating sila ay nagtago na si Kana. Abala pa rin ang bida sa mga minion at sa mga pag-atake ni Kagura. Masakit pa rin ang kanang braso dahil sa pinsala mula kay Koga kaya isang malakas na atake lang ang magagawa niya. Umilag siya sa mga hangin nito, kaya naghintay siya ng tamang pagkakataon sa kanya ginamit ang wind scar ng Tesaiga. Subalit dumating ang Mirror Demon kaya nag-reflect ang malakas niyang atake sa sarili. Saka naman dumating si Narako para alipustahin sila. Di magamit ni Miroko ang wind tunnel dahil madadami ang mga kaluluwa na nasa salamin. Nabahala sila ng pinakita ni Narako na malapit niya nang makumpleto ang banal na hiyas dahil binigay sa kanya ni Kikyo ang kinuha nito kay Kagome. Saka umatake si Kagura na sinalag ni Miroko na napatalsik mabuti ay dumating ang palaso ni Kagome. Saka nakitang lumalabas ang kaluluwa ni Kagome sa salamin. Nanghihina pa rin ang dalaga at naisip na di pa rin nagagalit si Inuyasha kay Kikyo sa kabila ng mga ginawa nito. Tapos umatake siya patungo kila Narako na pinigilan naman ng salamin ni Kana. Pero dahil dito ay nakatakas ang mga kaluluwa na nagbalik sa kanya-kanyang mga katawan. Dahil dito ay pwede nang gamitin ng monk ang wind tunnel na sinalag naman ng mga bato. Saka tuluyang tumakas ang mga kalaban. Kinabukasan ay nagtataka ang mga tao sa nangyari. Samantala problemado sila dahil malapit nang makumpleto ni Narako ang banal na hiyas. Nang lumabas si Kagome para kumuha ng mga herb ay si Kikyo pa rin ang iniisip ni Inuyasha. Kinamusta ni Shippo ang bida ngunit si Sango ay di pa rin gumigising. Dumating ang mga soul collector kaya nalaman ng bida na malapit lang si Kikyo at si Shippo ay pinulaputan kaya di niya napigilan si Inuyasha. Dahil nanghihina ay gumulong-gulong ang bida. At doon ay nagpakita si Kikyo na natuwa nang makita siya. Sa kanilang pag-uusap ay nilinaw ni Kikyo na kapag nakumpleto na ni Narako ang banal na hiyas ay ipapadala niya na ito sa kawalan. Di nila alam na nakikinig si Kagura na sinamantala ang pag-atake subalit muntik na siya ng palaso ni Kikyo kaya tumakas na ito. Saka sinabing piliting makasurvive ni Inuyasha hanggat di niya pa napapadala sa kawalan si Narako. Hinanap siya nila Kagome na labis na nag-alala subalit nainis nang malaman na nagkita sila ni Kikyo. Tapos pinagtanggol pa ni Inuyasha si Kikyo kaya umalis si Kagome. Isang mabangis na demon ang kumain sa isang kabayo at pumatay sa mga nakakitang tao. Naisip ni Kagura na patay gutom ito ngunit nalaman ni Gosh Inky ang kanyang iniisip. Nagising na rin si Sango ngunit nagagalit pa rin si Kagome kay Inuyasha. Nang maamoy niya ang isang bangkay saka nakita ang isang taong humingi ng tulong pero matagal na pala itong patay. At sa kabila ng sugat ay nais pa rin magtungo ni Inuyasha. Napakadaming pinatay ng bagong incarnation demon ni Narako. Nagtatago pa ang dalawang bata ngunit nahanap sila nito. Ngunit bago makain ay dumating si Inuyasha subalit nakailag ang halimaw. Nalaman din nito ang iniisip niya saka nagpakilalang si Gosh Inky. Nakailag na naman ito sa atake ng ating bida. At si Miroko ay di magamit ang wind tunnel dahil sa mga insekto. Nakita ng bida na pinatay din ng mga magulang ng dalawang bata kaya nainis siya ng sobra. Subalit pagsugod ay napaglaho ni Gosh Inky ang wind scar kaya nagawa nitong pigilan ng Tesaiga at nabasag pa nito kaya tinapos siya ng halimaw. Lumapit si Kagome kaya napahamak pa sa kanya ang monk. Ngunit biglang naging halimaw ang bida na pinutol ang braso nito. Kaya sumugod na rin si Gosh Inky subalit tinapos siya ni Inuyasha nang walang hirap at nag-enjoy sa pagpatay. Dahil dito ay baka masaktan niya si Kagome subalit pinada pa lang siya nito at nagbalik sa dati. At sa sobrang tuwa ay napayakap ang dalaga. Nakita nila Jaken ang ulo ng pinatay ni Inuyasha. Naamoy ni Sesshomaru ang Tesaiga sa mga pangil nito. Dahil maingay si Rin ay pinatahimik ng master. Saka naamoy din ng demon na tila naging full demon si Inuyasha. Di alam ni Inuyasha ang gagawin sa Tesaiga at kung anong nangyari sa kanya. Nang biglang kumidlat at dumating ang alaga ni Totosai na kasama si Mayoga. Naamoy pala ni Mayoga ang dugo ng master kaya nagtungo ito at sinabing dalhin niya kay Totosai ang Tesaiga kaya nagbiyahe na ang bida. Habang wala si Inuyasha ay sinabi ni Mayoga na ang Tesaiga ang nagsisilbing seal upang di lumabas ang demon side ng bida kaya nang mabasag ito ay naging demon si Inuyasha na ikinabahala ni Kagome. Napaiyak si Totosai sa nangyari sa Tesaiga. Ngunit maaayos niya daw ito sa loob ng 3 araw sa kakumuha ng pangil ng bida upang maging kasangkapan dahil tutubo naman ito muli pagkalipas ng 3 araw. Samantala si Sesshomaru ay nagtungo kay Kaijanbo na dating assistant ni Totosai upang magpagawa ng espada mula sa pangil ni Gosh Inky. Saka ginamit niya ang Tense
Tenseiga upang manumbalik ang sigla ng mga pangil nito. Ngayong gabi ay walang demon powers ang bida at nakapagtatakang alam ni Miruko ang tungkol dito dahil sinabi pala ni Shippo. Saka nasabik na makuha ang hiyas upang maging full demon. Kaya sinabi ng dalaga na natakot siya nang maging halimaw si Inuyasha. Sagot ng bida na di niya makakalimutan sila Kagome kahit maging full demon siya. Nagbalik si Joken kay Kaijanbo ngunit hiniwa siya nito dahil na-possess pala ng ginawang espada. At pagdating ni Sesshomaru ay niligtas niya ito gamit ang Tenseiga saka sinabi sa master ang mga nangyari. Tinukso siya ng monk dahil ayaw matulog, sagot ng bida na madami kasi siyang kaaway. Saka naramdaman nila ang masamang presensya ng espada mula sa gubat na mabilis na nagtungo sa kanila dahil nais daw ng espada na patayin si Inuyasha. Dahil mapanganib ay pinigilan ng mga kaibigan si Inuyasha saka umatake si Sango ngunit hiniwa lang ang giant boomerang. Gumamit ng seal si Miruko at pinalo ito. Ngunit nakakilos pa rin dahil sa espadang tinawag niyang Tokijin. Nainis na si Inuyasha ngunit nang sumugod siya ay biglang dumating si Totosai saka kinuha niya ang Tessaiga. Muling nakita ni Totosai ang dating assistant na pinalayas niya daw dahil pumatay ng mga tao upang makagawa ng malakas na espada. Sumugod ang bida ngunit ayaw mag-transform ng Tessaiga kaya napatalsik siya. Subalit nang dumating ang umaga ay naging half demon na rin siya at nag-transform ang Tessaiga ngunit napakabigat. Nahihirapan ang bida ngunit pinilit niyang gamitin ito nang biglang namatay si Kijinbo dahil di niya kinaya ang kapangyarihan ng Tokijin. Nagalit si Inuyasha dahil napakabigat na ng Tessaiga kaya binetukan ito. Di sila makalapit dahil sa evil aura ng Tokijin. Kaya sinubukan ng bida na atakihin ngunit tumalsik lang siya. Kailangan na nilang umalis bago pa dumating ang may-ari nito subalit ayaw ng bida. Kaya nagplano sila Miruko at Kagome para makuha si Inuyasha, at di nila alam na nanunood sa malayo si Kagura. Nagbalik sila sa Sesshomaru kay Rin nang bigla nitong atakihin ng gubat dahil nagmamasid si Kagura na napansin nilang kaamoy ni Narako. Subalit sinabi pa nito kung nasaan ang lokasyon ng Tokijin saka ito umalis. Kinabukasan ay ayaw pa rin umalis ni Inuyasha, at napag-usapan nilang huwag sabihin sa bida na ang Tessaiga ang nagsisilbing silyo upang di niya magamit ang full demon powers. Giit ni Totosai na bumigat ang Tessaiga dahil nadagdagan ito ng kanyang pangil kaya kailangan niya ito muling ma-master. Biglang nabalot ng maitim na mga ulap ang paligid saka dumating si Sesshomaru at inatake ng alaga ang Tokijin. Nagbabala naman sila subalit kinuha pa rin nito ang espada at nirespeto siya ng masamang aura nito. Sa kaniyaya niya si Inuyasha kaya nagsabayan ngunit nahihirapan dahil napakabigat ng Tessaiga. Si Sesshomaru naman ay nais lang makita ang full demon form ng kapatid. Sumugod ang bida na sinalag nito at napansin na nahihirapan si Inuyasha kaya napatalsik ang Tessaiga pati ang half demon. Kaya sumugod siya ng walang espada at pinaulanan ni Sesshomaru. Saka tatapusin na siya ng kuya subalit naging full demon ito. Kaya nagbuga ng apoy si Totosai at pinadapa ng dalaga saka pinalo ng monk upang makatakas sila. Samantala nanonood si Kagura at naisip na baka si Sesshomaru ang makapatay kay Narako para maging malaya na siya. Kinabukasan ay naramdaman ng dalaga ang banal na hiyas dahil dumating si Koga at aatake sana ang bida kaya sinabi ni Shippo na natatakot lang itong maagaw sa kanya si Kagome. Habang nag-uusap ay umatake bigla ang bida. Kaya umalis na ito ngunit babawiin daw si Kagome pag napatay niya na si Narako. Saka nag-alala si Inuyasha kung naiinis na ba sa kanya si Kagome. Dumating ang mga insekto ni Narako na sinundan kaagad ni Koga. Kaya nakita niya ang nakatalukbong na nilalang at pinakawalan ng bagong incarnation ni Narako na si Joroumaro. Umatake ang wolf ngunit nasakal siya nito kaya sinipa. Sila Inuyasha ay patungo na rin sa amoy ni Narako. Nang makita niya si Koga at dumating si Joroumaro na inatake naman ang bida. Giit ni Narako na natakot na si Koga saka pinakawalan niya si Joroumaro at pinatay nito ang puppet. Saka nakita ang kakaiba sa bibig nito. Sumugod ito at nasuntok ni Inuyasha. Subalit sa muling pagsugod ay nakasabay ito sa kanya. Instinct daw ni Koga na umiwas kay Joroumaro kaya natawa siya kay Inuyasha. Pero nang sabihin ng mga kasama na nasa panganib din si Kagome ay nagbalik siya kaagad samantala nahihirapan na ang bida. Tapos nabutas siya nito mula sa lupa dahil lumabas ang kapatid nitong si Kagero Maru. Na pinigilan ng wind tunnel ng monk pati na rin ng boomerang ni Sango. Saka iniligtas siya ng monk mula sa atake at hinigop ng wind tunnel tapos nilapa si Miruko at umiwas ito sa Tessaiga. Napansin ng bida na target nito si Kagome subalit nailigtas naman ito ni Koga. Sumugod si Koga at si Inuyasha ay nahihirapan pa rin sa Tessaiga kaya muntik na rin siyang malapa. Samantala nagpatuloy din ang wolf ngunit nakatakas pa rin ito sa kanya. Napatalsik nito si Inuyasha at napinsala ang legs ni Koga. Tapos papatayin nito si Kagome at pinigilan si Koga pero nailigtas pa rin ito ni Inuyasha. Patuloy ang pag-ilag ni Koga saka nabigatan na naman ang bida kaya nagtulungan na lang sila ni Koga sa pakikipaglaban. Nilagyan ni Sango ng lason ng staff ng monk at itinusok sa lupa kaya nalason ng kalaban. Ngunit napatalsik si Inuyasha kay Koga. Sumugod naman muli ang wolf pero alam ng bida na nasa panganib ito kaya inihanda ang espada at umilag si Koga kaya tinamaan niya ang dalawang kalaban. Ngunit
inaaway pa rin ng bida si Koga kaya pinadapa siya ni Kagome at grabe ang selos niya sa Demon Wolf. Nang lumapit si Kagome ay sinabi niyang nilalandi ni Kagome ang wolf na ikinagalit ng dalaga kaya uuwi na daw ito. Umuwi na naman si Kagome dahil na bad trip kay Inuyasha. Kaya sumunod si Shippo at sinabing nagseselos lang kasi si Inuyasha. Giit naman ni Kagome na kukuha lang siya ng first aid kit. Naramdaman ni Kikyo si Narako kaya pinuntahan niya ito sa gubat. Saka natawa siya dahil alam niyang taglay pa rin ni Narako ang puso ni Onigumo na in love sa kanya. Pag-uwi ni Kagome ay inasikaso kaagad siya ng ina. Pagkatapos maligo ay nag-relax muna siya sa malambot na kama. Naisip ni Narako na madali lang patayin si Kikyo pero pinipigilan siya ng puso ni Onigumo na may pagnanasa sa priestess kaya ginamit na lang niya ang banal na hiyas upang makapagpalabas ng Giant Soul Collector. Napansin ni Kikyo ang kakaibang ulap at ang kumukuha ng mga kaluluwa. Kaya kumuha siya ng sandata at agad na umalis upang subukan itong patayin ngunit walang kwenta dito ang mga Soul Collector niya at di niya pa ito tinamaan ng palaso. Tapos hinihigop din ito ang mga kaluluwa na nagpapanatili sa kanya kaya napilitan siyang tumakas ngunit muntik na nitong makagat kaya nahulog siya sa bangin. Nagpapahinga ang grupo nang tuksuhin nila si Inuyasha dahil umuwi na naman si Kagome dahil sa kanya. Ngunit di na rin makatiis ang bida kaya naghintay siya sa balon nang makita niya ang Giant Soul Collector pati ang nanghihinang si Kikyo. Iniligtas niya ito sa atake ng halimaw ngunit hinabol sila at muling nakailag saka inilapag ang dalaga. Tapos nilabas ang Tesaiga kaya nang sumugod ay nahiwa niya ang napakahabang katawan nito. Kaya naglabasan ng mga kaluluwa na nahigop at nagbalik kay Kikyo ang mga nakuha sa kanya. Nagtanong pa ang bida ngunit sinabi ni Kikyo na nagkataon lang na nagkita sila. Nakatulog ng mahimbing si Kagome kaya nagmadali siyang mag-impake ng mga gamit. Nakapag-usap naman ang dalawa at sinabi ng bida na di pa rin nagbabago ang kanyang pagtingin kay Kikyo. Giit ng dalaga na may gusto rin sa kanya ang puso ni Onigumo na nakay Narako kaya naman binalak siyang ipapatay ni Narako sa Giant Soul Collector. Ang bida naman ay di matanggap na may gusto rin si Onigumo sa priestess. Nakabalik na si Kagome at sinundan niya ang mga kaluluwa kaya nakita niyang pinipilit ni Inuyasha na yakapin si Kikyo pero yamakap na rin ito na ikinalungkot ni Kagome. Ipinangako ni Inuyasha na poprotektahan niya ito ngunit naglabas ng patalim at sinabing ganito niya papatayin si Narako na nagtataglay ng puso ni Onigumo. Tapos umalis na ito gamit ang mga Soul Collector. Si Narako ay nagkaroon na naman ng tato ni Onigumo na kanyang ikinainis kaya tinanggal niya ito ng espada. Nakita ng bida na nandoon pala si Kagome. Subalit tinitigan siya ni Inuyasha na tila buo na ang pagpapasya. Dahil dito ay napatakbo na lang si Kagome. Kinabukasan ay ibinigay lang niya ang mga gamot pero umuwi na rin siya kaagad sa balon. Sinabi nila kay Inuyasha na umuwi na ulit si Kagome pero di naapektado ang bida. Samantala si Kagome ay nasasaktan pa rin dahil di siya ang pinili ni Inuyasha. Ang bida naman ay buo na ang pasya na kailangan niya ng kalimutan si Kagome. Kinabukasan ay malungkot pa rin ang dalaga. At nakita ang banal na hiyas na nais niya ng isauli. Habang kumakain ay napansin ng lolo at ni Sota na malungkot si Kagome. Subalit sa tuwing magtatanong sila ay pinipigilan sila ng nanay nito. Pumasok na siya sa eskwela at nag-alala ang mga kaklase dahil sinabi pala ng lolo niya na nagkaroon siya ng matinding sakit sa balat. Nagtanong din ng mga ito sa love life niya kaya sinabi niyang break na sila ni Inuyasha. Nagagalit si Shippo kay Inuyasha at si Miroko ay pinipilit siyang kunin nito ang banal na hiyas kay Kagome. Pinagsabihan din siya ni Kaide pero mas matimbang talaga si Kikyo sa kanya. Si Kagome naman ay di magawang pumasok sa balon kaya di niya maibigay ang hiyas. Saka lumabas at nakita ang banal na puno kung saan niya unang nakita si Inuyasha kaya napaiyak sa mga alaala nila. Kaya nang dumating ang ina ay napayakap na lang siya. Sinabi ng ina na sa Sacred Tree din nagpropose sa kanya ang asawa. At sinabing kung ano man ang pinagdadaanan ng anak ay meron siyang tiwala na makakalagpas dito si Kagome. Sa feudal era ay pinipilit pa rin nila si Inuyasha. Ngunit nandoon na pala ang dalaga na sinabing tanggap niya na ang lahat. Ngunit nais pa rin niyang manatili sa feudal era dahil naisip na itinadhana din ang kanilang pagtatagpo kaya magkahawak kamay silang nagtungo sa mga kaibigan. Habang nakasakay kay Hachi ay nagtataka sila kung paano nagkaayos ang dalawa. Nagtungo sila sa kinatatayuan noon ng kastilyo ni Narako. Nakumpirma ni Sango na dito ang tamang lokasyon dahil sa nakitang armor ng kanyang ama kung saan ito pinatay. Nalungkot ang mga kaibigan at kinuha ng monk ang mga armor at inilagay nila sa mas maayos na lugar. Samantala si Kohako ay inaaliw ang dalawang matanda na kumupkop sa kanya. Pagsapit ng hapunan ay wala pa rin siyang maalala tungkol sa mga masasamang pangyayari. Pagsapit ng gabi ay nag-iisip siya nang makita ang napakaraming insekto kaya nagpaalam sa matatanda dahil naalala niya na ang nakaraan. Subalit muntik na siya ng pagsabog ng lupa mula sa dumating na malaking demon na naramdaman ni Kirara at ni Kagome.
Kagome. Agad silang nagtungo at nakita ang mga insekto. Umaatake pala ang demon upang makuha ang banal na hiya sa kanyang likod. At nang mapapatay na siya ay dumating sila Sango at pinatay ito gamit ang Hiraikatsu kaya nahulog ang ulo. Agad na inasikaso ni Sango ang kapatid pero di siya nito naaalala. Iniwan muna sila ng mga kasama para makapag-usap ang magkapatid at maalala ni Kohako ang lahat pero di nagmamadali ang ate. Subalit nahiya ito nang yamakap si Sango ngunit nakatulog kaagad. Napag-usapan ng tatlo kung isa lang ba itong trap ni Narako. Kaya nagtungo si Inuyasha at sinabi kay Sango na isa lang itong trap subalit di matanggap ng dalaga kaya naman umalis na lang si Kohako. Biglang dumating ang napakaraming mga demon na pinagpapatay ng bida sa kanalaman nilang umalis si Kohako at si Kagome ay nais hanapin ito. Umilag sila Inuyasha at Miroko sa mga atake na nagmula pala kay Kagura at hinahanap nito si Kohako na tumakas daw mula kay Narako. Si Kohako naman ay na-corner ng mga insekto ngunit iniligtas siya ni Sango ng Hiraikatsu. Ngunit napakarami pang dumating kaya sumakay ang Slayer kay Kirara at sinamahan ni Kagome si Kohako at pinagpapana ang mga sumusugod na demon sa kanila ngunit naubos na ang kanyang palaso. Kaya nagtago na lang sila sa isang kuweba. Subalit wala pa rin maalala si Kohako. Ngunit nakontrol ni Narako ang bata kaya papatayin niya si Kagome. Nagtulungan sila Sango at Kirara para patayin ang napakaraming mga demon nang marinig nila si Kagome. Samantala napapaligiran sila Inuyasha saka umatake muli si Kagura sa kanila habang si Kagome ay hinahabol ni Kohako na muling nakailag. Subalit wala na siyang takas mabuti na lang ay dumating sila Sango kaya tumakas ito. Humingi ng tawad si Sango saka pinabantay si Kirara at sinundan niya ang kapatid. Hirap na hirap si Miroko at si Inuyasha ay inaatake ni Kagura habang nakikipaglaban sa mga demon. Sa kanila basang espada ngunit nakatakas ito sa kanya. Kaya napansin na nahihirapan siya sa paggamit ng Tesaiga. Sinalag ni Miroko ang mga demon at naglagay ng mga sacred seal kaya napatay ang mga ito, ngunit napakarami talaga ng mga demon. Dahil abala ang lahat ay di nila napigilan ng centipede demon na wasakin ang bahay dahil akala ni Kagura ay nandoon si Kohako. Subalit na-realize ni Miroko na sila talaga ang target ng mga ito. Giit ni Kagura na patay na ngayon si Kagome dahil kontrolado pa rin nila si Kohako. Kaya kahit may poison insect ay hinigop pa rin ni Miroko ang mga ito, saka umalis si Inuyasha para iligtas si Kagome. At si Kagura ay pinagbantaan na hihigupin kapag sumunod siya kaya tumakas na lang ito. Nanghina ang monk dahil sa mga poison insect. Nahabol naman ni Sango ang kapatid. Ngunit lumaban ito sa kanya na nasalag at inatake niya ng sandata. Nang makita ng bida na ligtas si Kagome ay nagtungo na ito sa magkapatid. Ngunit naisip niyang di tinuluyan ni Kohako si Kagome kaya baka may kontrol pa rin ito. Natalo na ni Sango ang kapatid ngunit kailangan niyang patayin ito upang makawala kay Narako. Nang dumating si Inuyasha at pinigilan siya nito kaya nakatakas. At sinabi ng bida na matutuwa lalo si Narako pag pinatay nila si Kohako kaya hinabol na lang ito ni Inuyasha. Subalit dumating si Kagura at sinabing si Kohako mismo ang ayaw maalala ang malupit na nakaraan. Ngunit naisip ng bida na makakatakas ito sa kontrol ni Narako pag naalala ang mga naganap ngunit inatake sila ni Kagura at dinala nito si Kohako. Saka pinaliwanag ni Inuyasha na di nila kailangang patayin si Kohako dahil meron pa rin itong puso ng tao. Dahil di nagawa ni Kohako ang misyon ay nagbantay itong ibabalik lahat ng masasakit niyang alaala. Ngunit nilinis muli ang kanyang utak para sa pangalawang pagkakataon. Nagtungo sila sa Shomaro sa gubat ngunit nalaman agad ni Bokusen ang kanilang pagdating. Nanghihina si Miroko dahil sa paghigop ng mga poison insect. Kaya naiiyak na si Sango subalit nang hahawak na pala ng puwet kaya sinapok. Ang lagayan ng espada nila Inuyasha at Sesshomaru ay gawa pala sa mga sanga ng Demon Tree. Saka tinanong ni Sesshomaru kung ba't nagiging full demon ang kapatid. Sagot ng Demon Tree na hindi kasi makontrol ni Inuyasha ang demon blood nito kaya nababaliw. Dahil dito ay ipinamana sa kanya ng ama ang Tesaiga upang makontrol ang demon blood. Nagpasalamat si Kagome sa pagligtas ni Inuyasha kay Kohako pero nagkukunwari pa rin itong ginawa niya lang upang mainis si Narako. Nagpakita din ito ng concern sa sugat ni Kagome ngunit nahiya sila nang dumating si Sango na nagpasalamat sa dalawa. Dumating ang bata na humihingi ng tulong na agad na pinuntahan ni Inuyasha. Ngunit nahulog lang pala ang matanda kaya binuhat niya at dinala nila ito sa kanilang village saka may binigay ang bata na pinagbalatan ng ahas bilang pasasalamat. Sa pagpapatuloy sa paglalakbay ay may naamoy ang bida na dugo at nakita ang usok mula sa pinanggalingang village kaya nagtungo sila at nakita ang bata na may palaso. Kagagawan pala ito ng mga bandido na sinunog ang buong nayon at kinuha ang kababaihan. Kaya galit ang bida na inilabas ang espada nito. Naramdaman nilang merong demon saka dumating ang pinuno na si Gotenmaru. Nag-alala naman si Miroko dahil nahihirapan pa rin si Inuyasha sa Tesaiga. Nang sumugod at umatake ang bida ay nagawang matapyas ang axe ng kalaban. Kaya kumuha ito ng babae at inihagis saka umatake ng poison powder at nagawang mahiwa ang bida. Tapos binalot niya ng poison kakon si Inuyasha kaya pinrotektahan siya ng monk pero pareho silang nabalot. Sa halip na matakot ay natuwa pa ang mga tauhan dahil malakas ang pinuno nila. Sinipa pa ng isa si Inuyasha ngunit sumakit ang paa dahil lason ang
ng Kakun. Nakaligtas pa rin ang dalawa subalit may lason din ang sugat ng bida. Saka ipinakuha ang Tesaiga ngunit di niya mahawakan dahil nire-reject nito ang mga full demon. Patungo na sila Sango dahil di pa nagbabalik ang dalawa. Samantala nanganganib na ang dalawa dahil sa poison Kakun. Binigay na lang sa mga tauhan ng Tesaiga at excited na si Gotenmaro na makita silang matunaw. Nang kinuha ang isang babae ay naiinis ang bida. Nagawa pang mag-inom ng mga bandido. Saka binigay ang isang babae na tinusok nito at hinigop ang dugo na ikinatakot ng iba pang bihag subalit iisa-isahin niya daw ang mga ito habang pinapanood ni Inuyasha. Biglang kinuha ng lolo ang Tesaiga upang ibigay sa bida subalit nahuli siya at pinahirapan. At nang papatayin na ito ay dumating ang kanyang apo at niligtas sila ni Sango. Pinag-utos ni Gotenmaro na kunin si Kagome. Samantala paubos na ang barrier ng monk habang nakikipaglaban naman si Sango sa mga pangit at pinaligiran sila ng mga ito. Dahil sa panganib na kinakaharap ay nag-transform na naman ang bida at nawasak nito ang Kakun saka pinagpapatay ang mga bandido. Dahil dito ay ipinakita na rin ni Gotenmaro ang tunay nitong anyo. Saka lumipad at umatake ng Ipo-Ipo. Pero wala itong kwenta kaya winasak lang nito ang kanyang pakpak. Ngunit umatake pa rin ang Kakun at tuluyang naglaho. Subalit nasa ere pala ito na tuluyang tinapos ang pangit na demon kaya nagtakbuhan ang mga tauhan. Hinahanap ni Jaken ang kanyang master at naisip niyang nagtungo ito kay Inuyasha para patunayan ang nalaman kay Bokusen. Pinagpapatay ng bida ang napakaraming bandido na tuwang-tuwa pa sa kanyang ginagawa sa mga ito. Kaya nagmakaawa ang mga natitirang bandido subalit nakangiti pa ito dahil kahit si Kagome ay di nito nakikilala. Sakto naman na dumating si Sesshomaru na nakitang totoo nga ang sinabi ng Demon Tree. Sumugod ito sa kanya kaya ginamit ang espada para pigilan si Inuyasha pero sinuntok lang ito subalit napinsala ang braso. Ngunit nagpatuloy sa pagsugod kaya napinsala siya ng Tokijin. Subalit para itong baliw na patuloy ang pagsugod. Kaya ginamit ni Sesshomaru ang lakas ng espada at nagawang mapatalsik nito ang bida sa kapinrotektahan ni Kagome. Nabahala sila pero hindi naman na agresibo ngayon si Sesshomaru. Nang magising ay malungkot ang bida sa kanyang mga ginawa. Pinigilan nila ang bata dahil isang demon si Inuyasha. Subalit ito daw ang nagligtas sa kanyang lolo ngunit di rin masaya ang bida sa nangyari. Naiinis si Inuyasha dahil di niya matanggal ang amoy ng dugo sa mga kuko. Kaya kinawaan siya ni Kagome na kanyang ikinainis. Subalit dinamayan pa rin siya ng dalaga na naiintindihan ang kanyang pinagdadaanan. Nagtungo ang bida kay Totosai ngunit di alam ng mga kaibigan kung nasaan siya. Nais na daw ng bida na malaman ang sikreto sa pagmaster ng Tesaiga dahil ayaw niya nang mag-transform. Kaya sinabi ni Totosai na kailangan niyang patayin si Ryu Kotsusei. Ito pala ang demon na nakalaban ng kanyang ama at pinatulog gamit ang isang seal. Dahil kung mapatay niya ito ay magiging magaan na lang sa kanya ang Tesaiga. Subalit nakikinig pala ang insekto ni Narako kaya balak nitong masabutahe si Inuyasha. Nagpatuloy ang bida sa mahirap na paglalakbay patungo kay Ryu Kotsusei. Sila Kagome naman ay pinilit na sabihin ng matanda kung nasaan si Inuyasha. Nakaakyat na ang bida at nakita si Ryu Kotsusei na nakasil ng kuko ng kanyang ama. Subalit dumating si Narako na winasak ang seal. Kaya naman nabuhay muli si Ryu Kotsusei na natulog sa mahabang panahon. Pero mas gusto pa daw ito ni Inuyasha kaysa pumatay ng natutulog na demon. Sinugod siya ng dragon ngunit nakatakas at nagtungo sa likod nito. Subalit umatake ito ng malakas na energy bullet sa nakailag na bida ngunit ang puppet ni Narako pala ang puntirya nito. Naramdaman ng mga kaibigan ang nakakatakot na aura ng demon dragon kaya nagpa siya silang tulungan si Inuyasha. Naisip naman ng bida na tusukin ito sa sugat ngunit nang umatake siya ay di ito tumalab sa balat na mas matigas sa bakal. Saka inatake siya ng mas malakas na energy bullet mabuti ay nakailag siya dito. Pinapatras na siya ni Mayoga ngunit ayaw makinig kaya umalis na lang ito sa katinamaan ng master. Subalit buo ang loob niya na lumaban kaya sumugod muli. Sinabi naman ni Totosai na ang tanging paraan upang matalo si Ryu Kotsusei ay ang matutunan ng bida ang backlash wave na mas mataas na teknik kaysa sa Windscar. Kaya nag-alala si Kagome dahil sa Windscar pa lang ay hindi na magamit ng maayos ni Inuyasha. Pinaulanan si Inuyasha ng mga energy bullet hanggang sa tamaan. Subalit muli siyang sumugod ngunit nahuli siya ng kamay at binaon pa nito kaya nahulog niya ang Tesaiga. Saka inatake siya ng super energy bullet na naramdaman ng mga kaibigan. Nag-alala sila nang makitang di nito hawak ang Tesaiga kaya nanganganib mag-transform. Tuluyang nawala sa control si Inuyasha na minaliit pa rin ng dragon. Subalit nagawa nitong makipagsabayan sa Demon Dragon dahil sa Demon Blood. Kaya tinira siya nito ng energy bullet subalit nakailag pala at naitulak nito ang malaking katawan ng dragon. Ngunit umalis na sila Totosai dahil baka atakihin din sila ni Inuyasha. Subalit nais pa rin manatili ni Kagome nang mapansin nila na kinukuha pa rin ni Inuyasha ang Tesaiga kahit pulado na ang mata nito. Kaso tinira na siya ni Raya Kotsusei ng super energy bullet. Subalit naprotektahan ang sarili gamit ang lagayan ng espada kaso muli siyang tinira ng dragon kaya ginamit ng monk ang wind tunnel para mapalihis ito at di tumama sa bida. Kinuha ng bida ang Tesaiga kaya nakabalik na siya sa control sa katawan. Nang maramdaman niya na mas gumaan ang
ang Tessaiga. Sumugod ang bida na muling pinasabog ng dragon, subalit di umubra kaya nagawa nitong masaksak ang kalaban. Kaya si Inuyasha ay nagtataka sa ipinapakitang kakayahan ng Tessaiga. Subalit pinaulanan pa siya nito ng magkakasunod na energy bullet at nang sumugod ay pinalo siya kaya talsik sa bato. Umusok bigla ang Tessaiga at naramdaman ng bida ang wind scar, kaya naging kumpiyansa siya na nilabanan ng energy bullet na pinakawalan ng kalaban at nagawa niya itong matalo. Saka naramdaman na magagamit niya ang wind scar sa kahit kailan niya gustuhin. Sa kabila nito ay nabuhay pa rin ang Demon Dragon at naglabas ng mas malakas na evil aura at naghanda ng mas malakas na pag-atake kaya umalis ang mga kaibigan na nag-aalala, ngunit ang bida ay sumugod pa ng harap-harapan patungo sa atake na pinakawalan ng dragon. At nakapasok siya sa loob nito kaya namangha si Totosai dahil ito ang backlash wave na siyang panang-atake ng bida patungo sa di makapaniwalang Ryukotsusei na sunod-sunod na naputol ang katawan hanggang sa maputol ang leeg nito at tuluyan itong naglaho. Natuwa ang mga kaibigan sa kanyang nagawa. Binanata naman ng bida si Totosai dahil sa tuwa sa ginawa nito sa Tessaiga. Giit ng matanda na ang backlash wave ay gumagamit ng lakas mula sa atake ng kalaban kaya ang tumama kay Ryukotsusei ay ang pinagsamang wind scar at ang sariling atake nito. Ngunit sinunod lang daw ng bida ang kanyang instinct. Nagpasikat pa si Inuyasha kaya winasak nito ang mga bato sa buong paligid. Ngunit pinada pa lang siya ni Kagome para tumigil. Wala naman silang maramdaman na banal na hiyas kaya nalaman ni Sango na mambababae lang si Miroko. Si Inuyasha ay tinamad na rin dahil wala namang naamoy na demon kaya nagpahinga muna sila ng mapansing wala si Shippo. Si Shippo pala ay umalis para magkaroon ng oras sila Inuyasha at Kagome. Ngunit nakita niya ang babaeng hinabol at binanatan dahil magnanakaw. Tinakot ni Shippo ang mga ito gamit ang transformation kaya nagtakbuhan. Tapos binigyan pa siya ng ninakaw nitong dried persimmon dahil magnanakaw pala talaga ito. Nagpakilala itong si Satsuki at isa na siyang ulila at ang kuya niya ay nagtungo sa digmaan upang maging ganap na samurai. Naisip ni Shippo na patay na ang kuya niya. Giit ni Satsuki na mabubuhay lang ito muli gamit ang banal na hiyas na ibinigay nito sa kanya. Nag-e-exercise na naman si Miroko ng demon upang magkaroon sila ng matutuluyan subalit sa pagkakataong ito ay totoo talagang merong demon. Nagbalik si Shippo at sinabing nakahanap siya ng banal na hiyas. Nakiusap si Kagome na tignan ito at naisip ni Shippo na kukunin ito ni Kagome. Pero di ito kinuha ng dalaga dahil isa lang daw itong stone flower. Giit ng matanda na nais niya sanang kupkupin si Satsuki pero naniniwala pa rin itong magbabalik ang kuya. Samantala ang pinalayas na demon ay nais gamitin si Satsuki. Habang natutulog ay naisip ni Shippo na kunin ang banal na hiyas para buhayin ang kuya ni Satsuki ngunit nahuli siya ni Inuyasha kaya binetukan. At kinabukasan ay nagbalik nga ang kuya ni Satsuki. Malungkot si Shippo subalit nakita niyang nagbalik na ang kuya nito. Kaya nagtaka ang batang fox subalit nakita niyang isa itong demon kaya sinubukan niyang iligtas. Tapos winasak nito ang inakala ni Satsuki na banal na hiyas at ginawa siyang bihag. Gamit ang kakayahan ay napalabas ni Shippo ang tunay na anyo nito saka inatake niya ng ilusyon ngunit nalaman na rin ito kaya galit na galit. Kaya nilabas niya ang kabayo upang mailigtas si Satsuki at kakaharapin niya ang demon. Nakita ng mga kaibigan ang nasirang bahay ni Satsuki kaya agad nilang hinanap si Shippo. At nang mahulog si Satsuki ay iniligtas ito ni Kirara at humingi ng tulong. Samantala umiilag ang fox sa mga atake ng malaking butiki. Saka nagpadami siya at binato ito sa kanya kinagat ngunit maliit masyado ang kanyang mga pangil kaya sinampal lang. Mabuti na lang ay dumating na ang bida na balak subukan ng bagong backlash wave. Subalit hindi ito umubra dahil sa sobrang hina ng demon lizard kaya sinuntok niya lang ito. At naalala ni Miroko na ito ang na-exercise niya kagabi. Saka dumating ang mga kaibigan at sinabi ng bida na si Shippo ang tunay na nakatalo dito para di mapahiya kay Satsuki. Ibinigay ni Shippo ang alikabok ng pekeng hiyas ngunit wala nang pake ang bata dahil alam niya daw talagang matagal nang patay ang kuya. Saka nagpaalam sila at nanirahan na si Satsuki sa bahay ng matanda ngunit nag-aalala pa rin si Shippo. Isang babae ang tinulungan ni Miroko ngunit minanyak niya rin ito. Subalit kalaunan ay nalamang nawawala ang pera niya. Kalaunan habang naglalakbay ay nawala ang monk dahil nahanap pala nito ang babae na nagmakaawa dahil nagugutom na daw sila. Nagtungo sila sa nayon at sinabing kinuha ng demon ang mga asawa nila. Kaya nagkaroon sila ng misyon na bawiin ang mga ito. Ngunit nang malaman na nagaanyong isang magandang babae ang demon ay nais ni Miroko na magtungo mag-isa. Pero sumunod si Sango dahil sa pag-aalala. Napansin daw ni Kagome na may gusto si Sango sa monk pero di naniniwala si Inuyasha dahil nagagalit daw ito pag hinahawakan ni Miroko ang puwet ni Sango. Kinwento ni Sango na noon daw ay may mga natalong sundalo sa digmaan at kasama ang kanilang prinsesa subalit namatay ang lahat ng ito pati na ang prinsesa. Di na daw nagugulat si Miroko na naging isang demon ang prinsesa dahil sa kalungkutan. Nakita nila ang pasukan ng demon lair na mahirap daw makalabas. Kaya binigyan niya ng isang bracelet ang dalaga saka sila pumasok subalit napakahirap kaya naiwan ng monk si Sango. Nakita ni Miroko ang prinsesa at niyaya siya nito sa mansyon. Si Sango naman ay nakita ang mga matatanda subalit nang magtanong ay nalaman niyang tumanda lang ang mga ito dahil sa kagagawa ng demon. Inaakit
Inakit na ng prinsesa si Miruko kaya nagmadali na rin si Sango na hanapin ito. At bago pa magkahalikan ay dumating ang dalaga kaya napaatras ang prinsesa. Natuluyang ipinakita ang tunay na anyo nito pero di niya makita si Sango dahil sa bracelet na binigay ng monk. Umatake na ito kaya naghagis si Miruko ng sacred seal kaya nasaktan ito at nakita ang prinsesa sa loob ng demon saka ito pinalo at lumabas ang prinsesa kaya patuloy siyang inatake nito. Subalit na protektahan ng prinsesa saka naman umatake si Sango. Ngunit nagawa ng demon na mawasak ang bracelet at pag-atake ay napinsala din ito ang Hiraikatsu. Ngunit nang maglagay ng sacred seal ang monk ay tagumpay itong natapos ng Demon Slayer. Kaya nakalabas na sila sa Demon Realm at nakita ang prinsesa kaya nagselos si Sango. At kalaunan ay nakalaya na rin ang kaluluwa ng prinsesa. Dahil noon ay ginamit pala ng Demon Coyote ang katawan ng prinsesa upang makakuha ng mga biktima. Nakabalik na rin ang kalalakihan pati ang kanilang kabataan. Ngunit masama ang mood ni Sango dahil sa mga nangyari. Pinuntahan siya ng monk at sa wakas ay nagkaintindihan na rin ng dalawa pero di pa rin naniwala si Inuyasha. Nang hawakan ng kamay ni Sango ay kinilig ito ng sobra. Subalit hinawakan siya sa puwet kaya nasampal na naman ang monk. Sa school ay madali lang kay Kagome ang exam kaya naka-perfect score. At naging sikat pa siya sa buong campus ngunit panaginip lang pala. Nag-away ang dalawa dahil ayaw ni Inuyasha na umuwi siya ng 3 araw para mag-take ng exam. Si Sango ay nais din daw umuwi sa kanilang village para ayusin ang kanyang Hiraikatsu kaya umuwi na sila ni Kirara. At si Miruko ay mambababae muna. Isang apprentice ang tumakas ngunit nakasalubong niya pa ang master na nagagalit dahil tumakas ito sa pag-aaral maging pantas. Kaya binuksan nito ang gourd at hinigop ang lalaki. Sa paglalakbay ay kumakapal ang hamog. Nang makita nila ang human fruit mula kay Demon Tree ni Enka na kumukuha ng sustansya mula sa mga tao na natalo sa labanan. Ngunit nagtataka sila dahil wala namang digmaan sa lugar kaya nais itong puntahan ni Kagome. Nakita nila na nasa itaas ang Demon Tree. Saka nagmadali nang umakyat si Inuyasha. Nang maalala nilang new moon pala kaya nagmamadali si Inuyasha bago ito mawalan ng powers. Dinilig ni Tokijin sa Demon Tree ang laman ng gourd saka kinain ang bunga. Dumating naman ang bida na nais putulin ng puno. Pero pag-atake ay tumalbog lang ang Tesaiga sa taba nito. Ginamit niya rin ang Wind Scar subalit na kontra ni Taba gamit ang sariling spell. Saka ginamit ni Tokijin ang gourd upang mapaliit ang bida. Kaya wala na siyang nagawa nang hinigop siya nito. Pinilit nilang sakyan ng nahihirapang Shippo. Ngunit di nito kinaya kaya nahulog sila ngunit nakaligtas dahil sa monk. Tapos nahulog sila sa isang sikretong mansyon. Kung saan nakita ang miniature village na nakapagtatakang may totoong tao. At kalaunan ay hinigop sila kaya naiwan ang banal na hiyas at napunta sila sa miniature village. Kinausap nila ang mga lalaki ngunit busy daw ang mga ito na magsanay maging pantas at si Tokijin daw ang master nila. Di mapakinabangan ni Tokijin ang Tesaiga. Samantala nagising ang bida sa loob ng gourd kaya kailangang makalabas bago pa siya matunaw ngunit napakatibay nito. Sa kasamaang palad ay ngayon pa siya nakatakdang mawala ng kapangyarihan. Tapos nakita pa ni Taba ang banal na hiyas na inilagay sa pusod nito para mas maging matibay siya. Isang mandirigma ang natrap din sa village, na sinabi ang katotohanan na ginagawa lang pataba ni Tokijin ang mga apprentice kay Demon Tree ni Enka. Sa flashback ay nakita niyang kinakausap nito ang Demon Tree upang bigyan siya ng prutas ng immortal kapalit ng mga patabang tao. Ngunit nang hihingi ng mga pantas ang Demon Tree kaya kumuha siya ng mga apprentice upang turuan maging pantas. At kinabahan siya kaya nahanap siya at nahuli sa kanilagay sa village. Naawa si Kagome sa mga apprentice nito, at ang lalaki ay nawalan na ng pag-asa pero positive pa rin si Kagome. Ginagawa ni Inuyasha ang lahat ng mapaso siya sa asido. Ngunit naramdaman na malapit ang Tesaiga kaya tinawag niya ito sa pamamagitan ng lagayan kaya tumusok sa gourd. At nang tinanggal ay nagkaroon ito ng butas kaya nakalabas ang bida at sinuntok siya sa mukha. Pero gamit ang banal na hiyas ay naging bato ang katawan nito at di nagana ng kawawang Inuyasha na di na nakabangon. Samantala wala na ring maisip na paraan sila Kagome para makaalis doon. Nagising ang bida na tinatanggal ang kanyang katas para gawing pataba sa Demon Tree. Tinanong niya kung nasaan si Kagome. Pero dahil dito ay nalaman ni Tokijin na may dalaga pala sa mansyon kaya hahanapin nito si Kagome. Pinasabog ni Shippo ang malaking bato saka hinigop ito ni Miruko para mas bumilis upang mabutas nito ang pader. Subalit nakita ni Taba si Kagome at kinuha nito. Ngunit di natakot ang dalaga sa kanya kaya pinatulog nito. Nakita ni Inuyasha ang damit ni Kagome kaya nag-alala siya sa dalaga. Kahit maliit ay ginamit ng monk ang wind tunnel kaya gumuho ang lugar. At nang makatakas ang bida ay sinabi nilang nasa basement si Kagome. Agad niya itong pinuntahan kaya nakita niya ang hubad nitong katawan. Binigay ng bida ang damit subalit di na kinaya ng kanyang katawan. Tapos nasa ulo pala nito sila Miruko at Shippo kaya nahiya ang dalaga. Kinuha ni Kagome ang pana upang protektahan sila. Tinignan nila ang bangin ngunit walang paraan para makatakas. Nang kausapin sila ng isang pantas na ginawa din pataba sa Demon Tree. Nagalit ang bida nang malaman na ito ang master ni Tokijin. Pero sinabi nitong ang Demon Tree ang gumawa ng lahat ng ito. Isang buwan nang nakalipas ay tinatamad ng magsanay si Tokijin
Tokijin nang makita ang hiyas at inihagis ito na napunta sa puno kaya nakapagsalita ang Demon Tree na nangakong gagawin siya nitong isang pantas sa pamamagitan ng pagkain ng human fruit. Giit ng matanda na naloko si Tokijin kaya ipinakain siya nito sa puno sa paniniwalang bibigyan siya nito ng fruit of longevity. Nahanap sila ni Tokijin na naging bato ang katawan, na nagpalabas ng mga baging na puminsala kay Inuyasha. Subalit handa pa rin siyang protektahan si Kagome at inihagis ang mga prutas at binalak kunin ang mga hiyas ngunit binugbog siya nito. Giit ng pantas na pwede niyang inumin ang potion na nasa tabi ng bida para gumaling ang mga sugat. Pero ayaw ni Inuyasha dahil mula ito sa buhay ng mga tao kaya napahanga si Kagome. Subalit patuloy siyang nasaktan sa mga atake ni Tokijin hanggang sa mahuli nito. Kaya balak ng dalaga na gamitin ang kapangyarihan subalit nasira ang pana. Sinaksak naman ng bida si Tokijin kaya nakatakas. At ang pantas ay ginamit ang natitirang life force upang maging isang pana. Habang sakal nito ang bida ay malayang napuntirya ni Kagome ang kahinaan nito. Dahilan para tumalsik ang mga hiyas at napunta sa puno. Papasugod ang nagagalit na Tokijin, subalit iniligtas siya ni Inuyasha kahit na ikapahamak nito. Subalit dahil sa banal na hiyas ay kinuha sila ng puno dahil ayaw masayang ang fertilizer. At hinigop si Tokijin dahil niloloko lang rin pala ni Nim-enka ang mataba. Si Inuyasha ang isusunod nito para mas lumakas subalit natapos na rin ang gabi ng new moon kaya nagbalik na ang kapangyarihan ng bida at nakatakas, saka ginamit ang wind scar na siyang kaagad na tumapos sa 3D-man, kaya nakuha ang tatlong banal na hiyas at nagbalik na rin sa dati sila Miruko at Shippo. Ngunit naisip nilang namatay na rin si Inuyasha sa pagbagsak kaya nag-alay ng dasal ang monk. Ngunit umakyat ang bida na ikinatuwa nila at ikinainis ni Kagome dahil ipinagwalang bahala lang ito ni Inuyasha kaya pinadapa. Kinabukasan ay nagdala si Kagome ng mga pagkain para sa mga kaibigan mula sa kanyang panahon. Saka naisip kung ba't wala pa rin si Sango. Sa nawasak na Demon Slayer Village ay mag-isa ang dalaga na nag-aayos ng kanyang sandata. Saka nag-alay ng bulaklak sa kanyang pamilya. Nang may mangbato sa kanila kaya hinabol at tinakot ito ni Kirara. Pinakain ni Sango ang dalawang bata at sinabing sinubukan lang nila ang kakayahan ng Demon Slayer kaya sila ng bato. Nais rin ng mga ito na maging master siya pero ayaw ni Sango subalit pinipilit siya ng mga ito. Giit ng mga bata na sinusugod ng mga demon ang kanilang village kaya nais nilang matutong lumaban at muling nakiusap na magpaturo ng kasanayan. Subalit hindi niya matuturuan ang dalawa sa maikling panahon kaya tinuruan niya ito ng usok na pangtaboy ng mga demon. Nagtataka na si Miruko kaya tinanong kay Kagome kung ikinagagalit ba talaga ng mga babae ang paghawak niya sa puwet. Pagsapit ng gabi ay winasak ng dalawa ang lock dahil ang tunay nilang pakay ay ang mga sandata ng Demon Slayer. Subalit paglabas ay nag-aabang na pala si Sango ngunit inatake siya dahil nagmula pala sa ninja village ang dalawa. Sinubukan pala ng mga ninja na pumatay ng isang demon na nagawa nila subalit sinugod ng maraming demon ang kanilang village. Nakaligtas sila dahil nakapagtago subalit namatay ang kanilang ama. Saka gumamit ng smoke bomb upang makatakas. Nakita ni Sango na di pa na-exercise ng lahat ng mga demon parts na dinala ng dalawa kaya makakaakit sila ng mga demon. Mabilis nilang naabutan ng dalawa at nagbabala si Sango subalit dumating na nga ang nakapangingilabot na bilang ng mga demon. Nais lumaban ng magkapatid kaya sinabi ni Sango na ang ibig sabihin ng kanilang ama ay ang kanilang kasiyahan at hindi ang pagpapatuloy ng tradisyon ng mga ninja. Naniwala ang nakatatandang kapatid kaya sumakay sila kay Kirara at nakipaglaban naman si Sango mag-isa sa mga ito. Subalit nakuha ang isang bata pero inatake niya ito kaya nabitiwan siya at pinrotektahan din sila nila Kirara at Sango subalit napakarami ng mga ito. Mabuti ay dumating si Miruko at pati na si Inuyasha gamit ang wind scar. Saka hinigop ng monk ang napakaraming mga demon at niligtas din siya ni Kagome. Giit ng mga kasama na nag-alala daw kasi si Miruko kaya kinilig si Sango. Subalit hinawakan na naman ang puwet niya kaya muling nasampal ang monk. Isang dark priestess ang nangkukulam ng isang lalaki hanggang sa mamatay ito. Dumating si Kagura na inatake nito pero nakaligtas at sinabing nais siyang makausap ni Narako pero ayaw nito. Ngunit ginamit ni Kagura ang galit ng matanda kay Kikyo upang sumama ito. Samantala sa klase ay walang maintindihan si Kagome. Kaya nalulungkot siya pag-uwi at naisip ng mga kaklase na dahil ito kay Inuyasha. Subalit sinabi ni Kagome na nagkabalikan na sila nito na di nila nagustuhan. Pumasok ang dalawa sa makapal na barrier ni Narako. Nakilala ito ni Narako na si Tsubaki at nakiusap na tulungan siya ng matanda kapalit ng banal na hiyas. Nag-transform si Tsubaki sa tunay niyang anyo dahil binenta pala nito ang kaluluwa sa demonyo para mapanatili ang kabataan. Saka ibinigay pa sa kanya ang hiyas. Nagbibigay ng mga pagkain ng supportive na ina ni Kagome pero tinanggihan niya ang mga charm na bigay ng lolo. Pero dahil
dahil sobrang bigat ay iniwan niya na ang mga libro. Naiinip na si Inuyasha kaya binatukan ng batang fox. Nang maramdaman nila ang matinding evil aura na naramdaman din nila Miruko at Kaide. Pagdating naman ni Kagome ay may kumagat sa kanya na pinuntahan kaagad ni Inuyasha. Subalit isang papel lang ang natagpuan niya. Alaga pala ito ni Tsubaki na kumuha ng dugo ni Kagome tapos umuwi na sila ni Kagura. At pagsapit ng gabi ay balak ng mangkulam ni Tsubaki. Nagtataka sila kung ba't walang sugat ang kagat kay Kagome. Saka ibinigay ng dalaga ang mga pagkain na dala niya. Giit ni Kaide na ang papel ay Shikigami saka bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at nakitang ng itim ang mga hiyas na nabasag at pumasok sa kanyang katawan dahil kinukulam na pala siya ni Tsubaki gamit ang dugo na nakuha ng kanyang Shikigami. Saka nakiusap si Narako na ipapatay nito si Inuyasha kay Kagome. Dahil dito ay umalis sila Miruko at Sango upang hanapin ang Dark Priestess habang nagbantay naman ang bida. At may bumubulong kay Kagome na patayin si Inuyasha habang naghahanap pa rin sila Miruko. Di na mapakali si Inuyasha dahil nahihirapan si Kagome nang inatake siya nito dahil nakontrol na ni Tsubaki. Nakita naman nila Sango ang makapal na barrier ni Narako ngunit di sila makapasok dito. At napansin din ni Kikyo ang matinding evil aura. Giit ni Tsubaki na pwede niyang patayin si Kagome anumang oras. Pero nais ni Narako na patayin muna nito si Inuyasha.